Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang aming panauhin na si Senator Kit Tatad. Of course, George, before we went to the break, meron kayong question for the Senator. Kasi nga, Tito Joe, gusto ko lang kunin din yung opinion ni Senator Kit Tatad doon sa issue ng parallel. Kasi ibig sabihin ng parallel bidding, yung COMELEC kasi, nag-announce sila na ibibid nila yung refurbishment at saka repair na hindi naman ino-object ni Nasser. Kasi lumalabas, sabi nga ni Nasser, bakit ka bibili? Samantalang may refurbishment at saka repair ka na pwede sa mga existing mo. But at the same time, the COMELEC likewise would conduct a bidding for the purchase of this new optical mark readers machine. Actually, this is the Picos machines. Picos pa rin yun. Picos pa rin yun. Pinagaganda lang yung pangalan. So, sa inyo pong palagay, sir, ay tama po yung gagawin nila ng COMELEC na yan. Naipaliwanag na po na sa tanong eh. Apo. Pagmumulan lang ng mas malaking problema. Yes, sir. I don't think we should go into it. No? Pero talagang napakalinaw ng problema. Yung bang... Ibig sabihin, Senator, ito ba ay parang ika nga pamamangka sa dalawang ilog? Di ba? Dahil sabay ang bidding. Sa bawat bidding may mananalo dyan. And then at some point in time, they will select kung anong system ang bibiliin nila. Magkasalungat. Paano ngayon? Yung nanalo dito sa kabila na hindi yun ang pipiliin nila. Pwede magreklamo yun. Yun na nga ang problema. Nanalo din ako sa bidding. Yun na nga ang problema. Okay. But ang isang nakikita ko po, sir, nag-file po ang inyong grupo, and which is actually commendable just sa Supreme Court, to test at least the constitutionality of the action of COMELEC. At initially po, ang aming pagkakadinig ay walang TRO, but will this not delay further the efforts of COMELEC in preparation for the election po? Ang kailangan natin yung malinis na eleksyon eh. Hindi naman yung madalian. Yun ang unang mistake natin 2010 eh. Yes, sir. Mabilis. Kaya okay. Hindi natin nakita. Wala palang katuturan yung nangyari doon. No. So, I think after 100 years existence as a nation, yes, we should be able to produce one good, honest election. And when you say credible election, sir, sa inyo pong karanasan bilang isang manunulat, bilang isang politiko, bilang isang serbisyo publiko, ano pong ibig sabihin nyo ng credible election dito sa Pilipinas? Yung credible election, yung pinaniniwalaan talaga ng tao today and tomorrow and the next day. No? Problema dito sa Cocos Picos, when it happened, namangha tayo lahat, okay. Yes, sir. And then the next day, nakita, marami palang kalokohan. No? And then the third day, mas marami palang kalokohan. No? So, this is one election, sabi ng mga experts, where you cannot prove that you have won the election. Yes, and sasabihin lang siya, nanalo ka, paniwalaan mo. Take You it or cannot leave prove either na natalo ka. Maniwala ka na natalo ka kasi sinabi sa'yo. Leap of faith. Leap of faith. Kasi nawala nga yung public character of the election. And there is apparently no way that you can question it dahil wala kang pagbabasihan. Wala nga. No. Diba? So how can you question the results when you have no basis at This all is precisely for the it? point. At hindi na pag-usapan yan nang dinidiscuss itong batas na ito sa Kongreso. No? Ang mga nag-usap dito, this is an automated system. Ang mga nag-usap dito, walang naiintindihan sa automation. At ang ating bayan, hindi masyado nakakaintindi ng automation. Senator, Ilan lang. hindi kaya there is a hidden hand here? Para bang ika nga, may ni-obra ito lahat at ika nga, para ganun ang mangyayari at umabot sa punto na wala na tayo magagawa kung natanggapin na lang. Well, hindi And then lang. until now, of course, problema pa rin. Hindi lang hidden yan, Joe. Lumulutang na. O yung mga ulo, dahan-dahang lumulutang na. Ang pinakahuling lumutang dito, yung ulo ni Lord Mark Malloch Brown. At yung ba ang dahilan, sir? Naging chairman of the board. Yan ang chairman ngayon ng Smartmatic. Pero yung ba yung dahilan, Worldwide. sir, doon sa isang sinulat niyo po noong nakaraang araw na isang artikulo po sa isang pahayagan na sinasabi niyo, even the devil seems to be interested in Philippine election. Yes. Yun. Kasi, who is Mark Malloch Brown? Bakit gusto kong pag-usapan yan? Yes. Ako, normally avoid these conspiracy theories, kasi hindi maganda. Pero si Mark Malloch Brown was in the Philippines in 86. Kasama yan sa the effort
to oust Marcos. Yes. Tulong ni President Cory Aquino yan. After that, nagkaroon ng iba-ibang pwesto yan. Naging Deputy Secretary General sa UN, Yes, sir. naging Administrator ng UNDP, naging British Minister of State for Asia, Africa, and the United Nations, naging World Bank Development Specialist, naging Life Peer, Lord Baron Mark Yes, sir. Malloch Brown. In other words, At insider. hindi lang, international operator. Kasama po ito ni George Soros, the billionaire speculator sa pagtatanggal sa mga gobyernong hindi gusto nila. Meron po kayo nasulat din doon na mukhang mismo merong mataas na opisyal na nakakapihan nito. Ito ba yung totoo? Kahapon ko lang nalaman na nagkaroon siya ng lunch with President Aquino sa Malacanang. Okay. At pagbalik niya sa September, siguro may susunod silang pag-uusap. Hindi ako nagtataka na mag-usap kasi tumulong siya kay Cory noong 86. Yes. Pero in his capacity as chairman of Smartmatic, Hindi maganda. hindi maganda. And so Okay therefore- lang kung hindi siya chairman ng Smartmatic. So, pwede sila magkita for all time's sake. Diba? At di kung gusto na magkita, di kailangan may mga Pero ano niyo po masasabi niyo na Impartial witnesses. doon sa siya na-interview po, nung sila makipagharap sa COMELEC and then na-interview din, sabi niya the Filipinos can no longer go back to the primitive way of election, which is manual. Hindi po ba siya talaga namang ngayon po mukhang napapabilis ang ating pong halalan sa pamamagitan ng computerization of the system? Hindi na primitive ngayon sistema. Pero yung dayaan primitive pa rin. Kasi hindi naman yung taong bayan ang naghuhusga, kundi yung makina. Yes, sir. So, the system has changed, pero the objective is still the same. In other words- Pero wala siyang karapatan magsabi na ang Pilipino, kayong mga Pilipino, ito lang ang pwede niyong gawin. Bullshit. And In so, other words, Senator, napabilis nga ang eleksyon, pero maaring napabilis din ang dayaan. Oo. Ganun ang nangyari. pero sir, granting for the sake of argument that there will be this intervention, and whether this foreign intervention is will really be there during the 2016 elections, but to whose benefit will this redound? To their benefit. To their benefit. For profit. Kung sino ang gusto niya, hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Power, political yeah. power, geopolitical power. We are no longer a small nation. No? Pero ginawang laruan itong Pilipinas. Yes. Playground of the big powers. Ano bang interests na nagkasalubong dito sa atin? The search for mineral resources under the sea. Halimbawa, yan, isa yan, no? Yes, sir. Sa lupa, yung ating mga lupa na kailangang minahin, nandyan, no? Kahit na yung black sand natin sa Luzon, Sa Luzon, yes, na ginagamit yung sa reclamation area activities ng China. Yun ang ginagamit. No? Yes, sir. Okay. Which is proof that we own it. Yeah. Dahil galing sa Galing sa atin, di pwede na. yung buhangin. Oo. Pero itong laro, this is a power game, big power game. Geopolitical. Akala natin, And we are just a small screw. not so small anymore. Not Joe. so small. Pero sir, kung sakali pong itutuwid ng COMELEC yung lahat-lahat, sabihin na natin by the middle of August, maayos na to, even considering your petition, even considering your concerns, but will the COMELEC have sufficient time still to at least adopt a technology that will be suitable for transparency and ensure credible elections? Well, kung tatanungin mo siya na Nelson Celis, sina Toti Casino, Yes, sir. sina Gas Lagman, the technology is already there. No? Decision lang kailangan. But these people were, according to COMELEC, were rejected by the Commission. And sabi po ng COMELEC, itong mga taong ito, may sarili kasing vested interest Meron kasi sila mga pinupush na sarili nilang machine, etc. For their own Yeah, benefit. pero subject to examination, makikita mo naman kung pwedeng pagkatiwalaan o hindi. No? Oo. Siyempre, kung ikaw ang inventor niyan, ikaw nag-develop niyan, meron kang interest to push it para mapakinabangan. Pero subject to all the tests. All the tests, all the criticism, etc. Lahat
ibato mo dyan. Instead of going to Congress, why did you opt to go to the Supreme Court? Anong At least sa Congress, kahit paano po, meron sila ngayon doon na... Ano mangyayari sa Congress? I want the Congress abolished. Wala nang pakinabang yung Kongreso niya. So you have... Even if you were a former member of Congress. Oh, precisely, because I was a former member of Congress. At, Alam ko, mas But lalo you have na- a high regard as far as the Supreme Court is concerned. so far. Yes, sir. Yung ating COMELEC ngayon, kumpleto ngayon. 7 sila ngayon, full deck. Ano ang tingin mo, on the whole, do we have a commission on elections na mapapagkatiwalaan? Ito nga nasabi ko kanina, na 7 yan, pero yung 4 diyan na dinatna na ni Andy Bautista, ay parang nagkukuyog yan, trying to keep even the chairman out of the loop. Yes, sir. Oh, so, ano yan? Sino ang nagkocontrol dyan? Kailangan lang yung batas, talagang nasusunod ang tangkikita ng bayan na nasusunod. Yes, sir. So, nung po palang ginawa, dahil po kasama sa inyong naging petition sa Supreme Court, nung ginawa po yung General Appropriations Act ng ating Kongreso, na ipinropose ng COMELEC naman yung budget nila, ang ibig niyo pong sabihin, hindi maliwanag ang direksyon na ginawa ng COMELEC kung ano talaga yung kanilang gagawin sa 2016, kung kaya naman ang naging budget proposal lang nila is only 11 point something billion, when supposedly ngayon, ang sabi niya, kung bibili sila ng mga bago, ng mga machines at set aside, yung 80,000, 12.6 billion. Mukha nga ganon. Pero mahirap nang magsalita. Pero mukhang kasi yung hanap buhay, mukhang hindi nawawala sa isipan ng ating mga opisyal. No? Sa inyong palagay, sir, kung if you will be sticking to Smartmatic for the 2016 election, Smartmatic will be there forever here in Philippine election? Mukhang ganon ang plano nila. Yes, sir. Pero having tried it twice, nakita naman natin after a while na talagang hindi makatotohanan. So, we have to get out of it, especially ngayon na may pumasok na isang malaking isda Yes, sir. who is a big international political player. Mag-ingat tayo. At lumantad na. Oo. Player na yan. Sinasabi. Oo. May lunch date ng presidente ng Pilipinas. Yes, sir. Oo. Yung Senator, yung nangyari ng 2010, nilist mo na. Nilist mo na ang mga PCOS machines. And then binili. If I recall, bago mag-2013 elections. And then ngayon, i-reforbes, gastos na naman. Bakit mahilig tayo sa ganyan? Bakit di na lang ibinili na lang lahat yan ng 2010? Di ba? And then, i-reforbes. Or bumili tayo ng isang sistema na mura, pero locally sourced. Dahil tingin ko naman, kaya natin. And I'm sure we're going to pay for it only for such a smaller amount compared to... Yun ang sinasabi ng mga kaibigan natin na nandyan sa alternative technology, no? Na hindi mo kailangan yung PCOS machines. Ang gagamitin mo lang, mga very inexpensive mga laptops. Yes, sir. Na pagkatapos ng eleksyon, pwede mong i-donate sa mga eskwela para pakinabangan. And then, pag susunod na election, pwede ka na bumili kasi mura lang naman. No? Mas mura kaysa yung renta mo for the warehousing of these units. Pero there was this recent pronouncement by COMELEC na mas mahal daw po yung hybrid kapag yun ang naging option ng COMELEC kumpara sa kung either i-refurbish natin or bibili tayo ng mga bagong PCOS machines. Well, subject to analysis yung statement. Ano? Yes, sir. Let's grant, for example, Senator, na mas mahal yung hybrid. Pero mas transparent naman. At mas credible. Don't you think we should go for that? Understand. Kaysa yung mura nga, pero dubious. Or hindi ka panipaniwala ang resulta. On those terms, nasangayon ako sa yun. Pero meron pa ako isang tanong, sir. Yung mga kasama niyo po ng mga petitioners ay mga nasa hierarchy po ng simbahan. Opo. Pero bakit po yung mismo PPCRB ay parang hindi tahimik dito sa mga ganitong klaseng, sabi niyo ay mga anomalya, problema, illegal and unconstitutional na action ng COMELEC? Pagpatawad po ninyo, pero hindi masyadong mataas ang opinion ko dyan sa PCRB nga. Nagagamit lang po niya ng pangalan ng simbahan, pero I don't think yun ang interest nila.
So if we will not be able to at least adopt a very good technology, excellent technology, and ensure transparency, the 2016 election will be marred likewise by fraud and irregularities. Maaari mangyari yun. That's why, pag ganun ang nangyari sa ating bayan, I'm not discounting the possibility of popular action from the people. Yes, sir. Na in fact, may mga grupo nagsasabi na hindi ba angkop at nararapat na sa halip na magpakandidato ka ng tao for president, Yes, sir. ang ipakandidato nyo ay isang ideya, Revolutionary Council. Pag nagkalokohan, Sila ang papasok. Yun ang tatayo. Yes, sir. Ang council. But why are political parties, especially those who belongs to the Administration. opposition, hindi po sila nag-iingay dito? And kung hindi pa walang kitatad at walang mga church leaders na mga nakasama ninyo, ay wala pong papalag Wala sa na ginagawa political ng party sa opposition. I mean, ang partido sa atin ay yung partido ng presidente. Kung anong nasa kapangyarihan, yan ang partido dito sa Pilipinas. And that has been adopted in some African countries. Ngayon, ang tawag nila, Philippinization of their politics. No? Nawawala ang partido kasi kahit na halimbawa lumitaw yung partido, hindi walang program, non-program of government. No? Hindi malaman kung saan nakatayo yan. Oo. Ang kulang na lang, Senator, May mga personalities na gustong maging ganito, pero hindi sinasabi kung anong gusto lang gawin sa bayan. ang kulang na lang dyan, Senator, dahil ina-adapt na nila yung ating sistema, Philippinization. Philippinization. Ang mahirap dyan, baka i-adapt na nila yung ating COMELEC. Pero para sa That will complete the whole thing. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan at pinipilit po natin makontak ang COMELEC, lalong-lalo na si Director James Jimenez, medyo hindi pa sumasagot. At para naman kahit paano ma-refute din yung mga sinasabi ni Senator Kita. At sa inyo pong estima, sir, ng inyo pong grupo, more or less, yung bang pinunto nyo dito sa Supreme Court para lang just to drive a point? Or you expect a decision the soonest from the Supreme No, Court? that is a real problem that we must solve. And we see the Supreme Court as the only venue and vehicle for it. No? And the final arbiter of that. Alas wala na tayong mapuntahan eh. Oh. At lalo-lalo na nung diniklara ng Supreme Court na invalid Yeah. yung kontrata between Smartmatic and COMELEC. At saka dito, nakikita natin na yung ginawa sa DAP, inuulit dito eh. Oh. Ay na-declare na unconstitutional ng Court Supreme. And the Supreme Court, in fact, has ordered the prosecution of all those who are involved in the manipulation and misuse of the DAP. Yes, sir. Hanggang ngayon, hindi rin inaasikaso ng Executive Department. Senator, if I remember correctly, Smartmatic before the 2010 elections misrepresented itself na sila doon ang may-ari ng teknolohiya. And then later on, it was found out na ahente lang pala sila. Dominion pala ang may-ari. In short, ika nga, they definitely misrepresented themselves. And yet, so far as I'm concerned, until now, hindi malang sila ika nga naparusahan. Walang parusa. Hindi malang sila kinasuhan Walang o reprimand. na-penalize or reprimand. And in fact, until now, andyan pa rin sila. Nagpa-participate pa rin sa mga bidding and all that. Anong masasabi mo tungkol dyan? That's a major failing of our system. Hindi lang naman Smartmatic yan. Halimbawa, 2010, tinanggal yung lahat ng safety features and accuracy mechanisms dyan sa makina in violation of law. Of the automation law. Oh. Gumamit ng COMELEC resolution Yes, sir. to enforce this. May mga kasong naka-file sa ombudsman. Hanggang ngayon hindi gumagalaw. Oh, ang gumagalaw. Kaso against Binay, kaso against Enrile, Pero ito, involving the sovereignty and national integrity of the country. Hindi gumagalaw. Yes, sir. And bilang panghuli ko pong katanungan sa inyo, sir, will Philippine democracy ever survive without a credible election by 2016? Kung walang credible elections, walang demokrasya. Hindi tayo demokrasya. I mean, we pretend to be, no? A democracy. And because we are so polite to each other, okay lang. Pero anong ibig sabihin ng demokrasya? Abraham Lincoln described it as
govern the people, by the people, and for the people. The majority rules. Ay dito, the minority is in command. May Tapos pera may mga foreign interest pa. Oo. Ang mga amo, dayuhan. The international banking system. Yan ang nagpapatakbo ng mundo. Ayan, kita niyo. Medyo yung Sana mga meron pa binibitaw, tayong ano. yung mga binibitaw ni Senator Meron pa Kita panahon. medyo nakakakaba. Maraming pong salamat sa ating naging panel, Senator Francisco Kit Tatad. Salamat po. And of course, sa mga poll watchers ng bayan, maraming salamat din po sa muli ninyong pagtangkilik sa ating programa. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyon. Nasa inyo ang paggawa at pagbuo ng opinion. Hanggang sa susunod na Webes, samahan niyo muli kami sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.